Gaano ko nakatagal, Kapitan? Isang first term po ngayon, Senator. So tatakbo ka. Susunod. May plano pa po. Ano na? Tatakbo. Huwag niyo iboto to. Hindi ka naman nanalo. May plano kang tumakbo ulit. Meron po. Talo ko na. Kita mo, Chairman, kung ginawa mo sana ang trabaho mo, nakakulong na sana yung mga ruwis. Tapos ngayon, may gana ka pang tatakbo ulit yung election. Ang kapal naman mukha mo, pare. You don't deserve to be a barangay chairman. Maski nga talo, hindi. Bagay sa'yo, sanggano. So, pumunta doon si Ma'am LB, nagreklamo, sabi mo hindi, nagtahimik lang. Pumunta doon yung amo para sunduin siya. Okay, hindi mo ba kinuha ng statement yung dalawa at sabi nga ni Senator Tolentino para i-blatter yung kung anong pinagsasabi ng dalawa? Yun po siguro, doon po ako nagkulang ay talagang tinatanggap ko po. Pero po hindi ko po So, ibig sabihin, hindi mo ko po ginawa ang trabaho mo? Hindi ko po para hindi tulungan si Nana LB. Hindi nga, yun nga sinasabi ni Senator Revilla, ni Senator Padilla, na dapat, yun naman talagang protocol, mag-usap yung dalawa, di ba? Pinag-usap mo at habang nag-uusap, merong nagja-jot down sa inyo para alamin o nire-record yung sinasabi ng both sides. So hindi mo din ginawa. So therefore, hindi mo ginawa, dapat lang ba dapat masibak ka sa serbisyo dahil hindi mo ginawa yung tama? Ano na lang po sir, talaga titistigo na lang po ako sa pamilya Ruiz po kung yung po ang nararapat kasi po nga marami Tisigo laban sa mga Ruiz. Na Opo. para madin mga Ruiz. Opo, kasi po yun po ang talaga, kung siya po talaga may kasalanan, dapat lang po panagutan niya si Nana LB. Pero naghugas kamay ka, nagpupunsyo pilato ka. Yun sa'yo muna. Kasi kung ginawa mo yung trabaho mo noong 2020, nung sumbong 2021, hindi na sana dagdagan yung kanyang pagkabulag kasi at that time nakakita pa raw siya ng konti. Ngayon totally wala na. Dahil nga sa paging pabaya mo. Kasi if you did your job, nasalba mo pa sana itong sinanay at sana nakakulong na ngayon yung mga Ruiz. Kasi pasok kasi na tinatawag na reglementary period, yung palaging ginagamit ng mga pulis, katatapos na siguro pananakit sa kanya, kaya siya lumayas, right there and then, pinamedical mo at nakita sa medical certificate na bago lang siya sinaktan, madampot na agad, madala sa piskalya, para ma-inquest yung mga Ruiz. Nay, Ma'am LV, nung kayo po tumakas, kabubugbog lang sa inyo noon? Opo. Okay. So, anong araw po kayo napunta sa barangay kung matatandaan nyo? Hindi ko napunta, basta po yung date lang pong Okay, sige. Nung tumakas ka, kabubugbog lang sa'yo, anong klaseng pambubugbog ginawa sa'yo? Yung pong hinihila-hila po ako, tapos yun po, tugod-tug na nila ako sa CR. O kita mo, Chairman, kung ginawa mo sana ang trabaho mo, nakakulong na sana yung mga Ruiz. Kasi nga, pasok pa sa tinatawag na reglementary period ng mga taga-PNP. O, pina-inquest mo na agad, base sa sumbong niya, pinamedical mo siya, alam mo naman yung protocol, di ba? Pa-medical mo siya, kasama yung mga pulis, kasama pa siguro ka CHR, and then after mapa-medical, lumitaw na talagang kabubugbog lang sa kanya, pina-inquest mo na ninyo ng PNP. O, hindi mo ginawa yon. Kaya nangyari, tuloy-tuloy pa rin sa pananakit yung si Ruiz. Tapos ngayon, may gana ka pang tatakbo ulit yung election. Ang kapal naman mukha mo, pare, Chairman. Huwag ka na tumakbo. Kasi hindi ka dapat maging chairman, honest. Hindi ko sa minamalit yung pagkatao mo, minamalit ko yung klase ng serbisyo na ibinibigay mo sa iyong mga constituent. You don't deserve to be a barangay chairman. Maski nga talo, hindi. Hindi talaga. Ako, bagay sa'yo, sanggano. Tapos tawagin mong taong grasa itong kasambahay. Mas masahol ka pa sa taong grasa. Sinabi mo parang taong grasa galing sa malaking bibig mo kanina eh. Oh, pupunta doon, lahat pala pupunta sa barangay na kaawa-awa ang sitwasyon, tatawagin mo taong grasa. You did it. Tinawag mo siyang taong grasa, marumi, sabi mo parang taong grasa. Galing sa iyo yan, hindi din galing sa amin yan. So ganun pala, pag meron pumunta dyan na mukhang kawawa, pulubi, na hingi ng tulong, taong grasa ang tawag mo. Palibase, malinis yung pananamit mo. Antay-poor ka eh. Mapandait kang tao ka. Totoo yan. Hindi naman po. Di ba? Tinawag mong taong grasa kanina. Akala mo taong grasa kasi marumi. Hindi nga po, yun nga po. Tapos sabi mo, pinalinis mo. Hindi ka gumagamit ng masalitang taong grasa, Mr. Chairman. Dapat tatuhin mo lahat ng mga taong pupunta sa inyo ng maayos. Kasi yun yung trabaho mo. Sinisweldohan ka para dyan. Lahat ng magreklamo,
Tratuhin mo na maayos, pinagamot mo, binisa mo, paggamot mo, tawag ka CHR, tawag ka DSWD, tawag ka sa PNP. Hindi naman talagang protocol eh. Medical mo, hindi mo ginawa. Bakit? Kasi pabayaan ka. Pwede ba ito kasuhan ng dereliction of duty? Para pati ito makulong? We'll be asking CHR kung ano yung mga hakbangin ginawa ng Commission on Human Rights with the indulgence of Senator Tulfo. Attorney Kanapi, nakarating na po sa inyong kaalaman lahat po ito. Well, publicized po ito. Has there been any steps done by the Commission on Human Rights? Region 4B. We plan to conduct investigation on the case and we will monitor the case filed before the prosecutor's office, Your Honor. Tanong ni Senator Tulfo, pwede ba kayong mag-file din ng kaso? At Attorney Kaliba, ikaw na lang po. Kasi nakatingin siya sa'yo. Doon po sa base sa kanya mga pinagsasabi, yung mga hindi niya ginawa na dapat ginawa niya bilang isang barangay chairman, would that suffice para siya ay masampahan ng dereliction of duty na kaso? As a lawyer, Mr. Chair, I think that could also be a ground. Okay. Pero tinitingnan po namin kasi is the human rights violation. But as to the question, that might be a possible ground, Mr. Chair. So, who will file that case against this barangay chairman in dereliction of duty? Kami po kasi ang mandato namin is main mandate is to investigate po. Investigate. That can also be part of the recommendations after the investigation. Okay. So, you will recommend that after investigation doon sa lawyer na provide para kay Ma'am Eva. Pagtulungan niyo po, imbestigahan ko. We will coordinate with the lawyer of Nanay LV po. Okay. Yung abogado si Attorney Gimbol, kayo po ang legal counsel. For the record, Your Honor, the barangay chairman was also charged in the serious illegal detention I filed before the office of the city prosecutor of Mombasa. Meron na. Because I honestly believe, to be honest, is he acted in conspiracy and collusion. Because according to LB, he called Mr. Ruiz. Did she hear it? Did Aling LV hear it? Yes. Na tumawag si Secretary kay Ruiz? Positively, I stated in her sinumpang salaysay, the barangay chairman, after he asked help from him, called the barangay. So, ibig sabihin, hindi niya pinakawalan kaya serious illegal detention. Hinold niya. Yeah, I believe that she should be charged also for as acted in conspiracy and collusion with the Ruiz. So, serious illegal detention tapos Trafficking and everything. It is up to the office of the city prosecutor to assess and appreciate whether or not the barangay chairman will be charged. okay. Sandali po, Ma'am LB, nung nandoon ka, pinigilan ka niya na para makaalis at para hintayin na dumating yung amo? Hindi po ako, hinintay lang po ng kapitan yung amo ko. Tinawagan niya po, sabi po niya, Sir Jerry, nandito yung isang bahay mo, yung katulong mo. Pero Tapos sabi po nung kapitan na inong amo kong lalaki, kausap yan, sabi ng amo ko, huwag kayong maniwala dyan sa katulong ko, nagsisinungaling. pero hinold ka ba niya? Ba? Hinold ka niya, hindi ka niya pinalabas, ayaw ka niya pakawalan. Ninyo po, Ni Kapitan. binigay na po sa amo ko. Pero hindi ka niya Pagdating niya po, pagdating ng amo ko, pinasundo niya. Pero ibig sabihin, kasi papailan daw ng serious kasi Mr. Attorney Gambol, I'm not a lawyer, lawyer, kasi pag sinabing serious illegal detention, pinipigilan mo siya. Yeah. Kasi baka mamaya mababaliwala yung kasong sasampa mo sa kanya, nakangisi to, nanalo pa. Mr. Senator, because there are several cases filed against the respondent. One of which is serious illegal detention. Paano naging serious illegal detention? Because LB, according to the statement of LB, she was detained from 2021 after the Ruiz pick her up and bring to... Dinetain sa barangay. Yeah, no, in the house of Ruiz. And she was rescued only on June 28, Sino 2023. detain sa kanya sa bahay ni Ruiz? The Ruiz. Ruiz, so hindi siya. Yes, but the serious that So you cannot file serious illegal detention against him when in fact he's not involved doon sa pagdidetain sa kanya, kundi mga Ruiz. So mga Ruiz ang papailan ng serious illegal detention. yes, but there is conspiracy. All the conspirators are equally guilty. Galing-galingan mo paging abogado, sir. Mukhang medyo But it is baka up. matalo tayo rito. But it is up to the You just prosecutor. said na you're gonna file serious physical injury. It is up to the prosecutor, Mr. Chairman, Mr. Senator, to appreciate whether or not. So ang ibig sabihin baka nag-conspire. Yes, yes. Because the mere fact that he called Mr. Ruiz, that
Para madala doon at pagdating doon, kinulong Yes. at hindi siya makalabas, naging instrumento siya As- doon sa pag-illegally detained. Detention. Okay, ma'am. Okay, so As earlier conspiracy. mentioned, all enforcers who know that a commission of crimes will be reported to the Ay, mas proper maganda kung serious illegal detention kaysa dereliction of duty, mas mababaw ang kaso ata nun. Yun na lang, siguro serious illegal detention para mabulok sa bilangguan to. What is the status of the case There will be a hearing tomorrow at 10 a.m. in Batangas City Prosecutor. Batangas?